Magsisimula ang kwento sa ating bida na nagsisisi na sinasabing hindi niya dapat sinunod ang sinabi ng lalaking yan. Sa harapan niya, isang lalaking nakasuot ng pormal na damit, salamin sa mata, at may maayos na gupit ng buhok ang nakangiti habang matiyag ang nag-uutos. Hindi mo na kailangang pag-isipan pa, pumirma ka lang dito mismo. Ito ang ating bida na isang binata na may maikli at maitim na buhok, nakasuot ng simpleng kulay abong hoodie, hawak ang isang panulat habang nakatitig ng may pag-aalinlangan at takot, may butil ng pawis sa kanyang pisngi at nakabuka ng bahagya ang kanyang bibig, senyales ng kaba at pag-aalinlangan. Ang tanging sinasabi niya ay isang mahabang katahimikan, na nagpapakita na hindi siya makapagpasya o puno ng pagdududa bago pumirma sa dokumentong ipinakita sa kanya kanina. Sa loob ng isang maayos at moderno na kainan o opisina, makikita sa likuran ang binata at ang lalaking nakasuot ng pormal na damit at salamin, na nakaupo at nag-uusap sa isang mesa, at tinanong ng binata kung ligtas ba talaga ito. Nagalit at hamampas ng kamay sa mesa ang lalaking nakasuot ng pormal na damit, habang sinasabing, "Naku naman, ano ba ang sinabi ko sa'yo? Sinabi ko nang huwag mo nang pag-isipan pa yan." Sa kabilang banda, takot at gulat na gulat ang binata, nanginginig habang hawak ang panulat at tila napipilitan lang sumunod. Ang lalaking nakasuot ng pormal na damit ay nakangiti at nakaunat ang kamay, tila ipinapakita ang kanyang katapatan habang sinasabi, "Sa tingin mo ba ay manloloko ako ng kaibigan pa natin noong high school? Ipinaliwanag ko pa nga sa'yo na sigurado ang puhunan at may dagdag na interes pa, pare." Ang lalaki ay nangangako, "Kapag inilagay mo lang ang pera mo, halos dumb oval na ito. Hindi ko lang sinasabi ito sa kahit sino pa man, tinawag lang kita kasi inaalala kita." Sa kabilang banda, nakaupo lang ang binata, nanginginig at pawisan habang hawak ang papel at panulat, malinaw na napipilitan at hindi pa rin panatag ang loob sa mga sinasabi ng dating kaklase. Ipinapakita rito ang nakaraan ng binata, nakita siyang sumasagot pa ng tawag sa trabaho kahit sa libing mismo ng kanyang ama. At nakita rin kung paano siya nagpapakumbaba at nagmamakaawa sa kanyang amo, ginagamit ng lalaking nag-aalok ng pamumuhunan ang mga alaalang ito, sinasabing, "Nakita kitang nagtatrabaho pa noong libing ng tatay mo, at nakita ko kung paano kayo muyuko sa amo mo, nalungkot talaga ako para sa'yo." Nagalit ng matindi ang binata nang banggitin ng lalaki ang kanyang yumaong ama, pero kahit puno siya ng galit at hinanakit, wala siyang nagawa at napigil lang niya ang lahat. Nakagat niya ang kanyang labi sa sama ng loob at kawalan ng kakayahang lumaban, dahil pakiramdam niya ay wala siyang ibang pagpipilian kundi makinig at sumunod. Sa huli, napilitan na siyang pumirma sa dokumento, ang tanging pag-asa na lang niya ay sana totoo at tapat ang kabutihang ipinapakita ng lalaki, dahil yun na lang ang tanging magagawa niya sa sitwasyong yun. Sa sandaling pumirma na ang binata, agad na nagbago ang anyo ng lalaki, nakangisi ng nakakainsulto habang inaayos ang kanyang salamin, na may masama at mapanlinlang na tingin, at sa isip ay tinatawag ang binata na, tulad ng isang lubos na hanggal. Lumipas ang 2 taon, at ito na ang kasalukuyang panahon. Sa isang madilim at magulong silid, may mga bote ng alak, nilukot na papel, at kalat sa sahig. Sa gilid, bahagyang nakabukas ang pinto at may liwanag na tumatagos mula sa loob. Makikita rito ang binata, nakaluhod sa banyo at nakakapit ng mahigpit sa inidoro, tila nagsusuka. Galit at nagsisisi ang binata habang sinasabing, "Nakakainis, isinuka ko lang ang kauna-unahang masarap na pagkain na nakain ko sa mahabang panahon." Makikita sa kanyang itsura na malalim ang ilalim ng kanyang mga mata, may pawis, at may tumutulo sa kanyang bibig. Pagkaalis niya sa banyo, habang naglalakad nagbahagi siya ng matinding hinanakit, "Ang lalaking na naglagay sa akin sa ganitong kalagayan ay naglaho na parang bula 1 taon na ang nakararaan, habang ako ay halos hindi na makabuhay, lunod sa utang at wasak na wasak ang buhay." Pagkatapos ay tumingin siya sa gilid at napansin ang isang bagay. Sa harapan niya mayroon mga bagay at aklat ang nakapatong sa lamesa. Nang makita yon, naisip niya, 5 oras pa bago ang trabaho ko. Baka magbasa muna ako bago matulog, ang pagbabasa na lang ang tanging libangan at aliw niya sa kanyang buhay. Inabot niya ang nobelang Dark Heather, at naisip na 30 minuto lang. Nakaupo siya sa kanyang kama at nagbabasa, at naiisip niya, mahigit 100 beses ko na yata itong nabasa. Pero hindi pa rin nawawala ang ganda at aliw nito. Sa katunayan,
halos kabisado ko na ang lahat ng nakasulat dito. Habang binubuklat ang pahina ng nobela, makikita sa kanyang mukha ang kaunting kapayapaan, sinabi niya sa sarili, ito lang ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng pagkakataong makalayo sandali sa napakahirap at masaklap na buhay na ito. Bigla siyang nagulat at napabulong ng, habang nakatingin sa bintana. Sa labas ng bintana, nakakita siya ng mga kakaibang balahibong kulay ube na kumikinang at lumulutang sa hangin. Napabulong siya ng may matinding pagtataka, ano ba to, mga balahibo? Habang nakatitig, napansin niyang kulay itim ang mga iyon at nagtaka, itim, balahibo ba ito ng uwak? Sa sandaling iyon ay bigla ring dumyugo ang kanyang ilong. Bigla siyang napahinto at napaisip ng, teka, habang lalong lumalakas ang pagdurugo ng kanyang ilong at pag-ubo ng dugo sa kanyang bibig, kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding gulat at pagkaunawa. Sumigaw siya sa takot at pagkalito, ano ang nangyayari? Biglang bumulwak ang dugo mula sa kanya at tumalsik mismo sa nobelang Dark Heather na hawak niya. Sumigaw siya sa matinding sakit, ang puso ko, napahawak siya sa kanyang dibdib habang tila sinasabog ang kanyang buong katawan ng kakaibang enerhiya. Napahawak siya sa kanyang leeg habang hirap na hirap huminga at bulong na sinasabi, hindi ko makahinga, patuloy na dumudugo ang kanyang ilong at bibig. Habang ang nobelang Dark Heather ay napapalibutan ng maitim at kulay ube na usok. Buong hinanakit at pagsisisi ang kanyang sinambit, nakakainis, ang buhay ko, puno ng dugo ang kanyang bibig at kamay, at nakikita sa kanyang mga mata ang matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Nakaupo siya sa kanyang kama, puno ng dugo ang kanyang damit at paligid, habang ang nobelang Dark Heather ay nakahiga sa tabi niya. Sa isip niya, ganito na ba talaga ang katapusan? Ganun lang ba? Wala man lang saysay o kabuluhan ang lahat. Naisip niya na, akala ko ay baka mas mabuti pang matapos na ang lahat, ngunit sa sandaling iyon, may kung anong bagay na nagsimulang kumulo at gumising sa kanyang kaloob-looban. Kahit sa bingit na siya ng kamatayan, ang huling bagay na pumasok sa kanyang isip ay ang mukha ng lalaking nananloko at sumira sa kanyang buhay. Sa huling sandali ng kanyang buhay, puno ng pagsisisi at hinanakit ang kanyang sinambit, nakakainis. Wala man lang akong nagawa, nakaupo siya ng walang buhay sa kanyang kama, napapaligiran ng mga kakaibang itim at kulay ube na balahibo. Pagkatapos ay nagdilim ang lahat. Isang mahiwagang mensahe ang lumitaw sa dilim, natapos ang misyon, ibinigay ang espesyal na kakayahan bilang gantimpala, nakadepende ito sa tinutukoy na layunin. Bigla siyang nagising at napabulong ng, habang nakakalat sa paligid niya ang mga itim at kulay ube na balahibo, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng asul at puno ng kakaibang liwanag. Bigla siyang umupo na naguguluhan at nagtataka, bulong niyang tanong, ano yun, panaginip lang ba ang lahat? Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matingkad na asul. Tumingin-tingin siya at napansin niyang wala na siya sa kanyang dating madilim at magulong kwarto, sa halip, nasa isang maganda, malawak, at marangyang silid siya. Nang makita yun, nagtataka at naguguluhan, bulong niyang tanong, nasaan ako? Nakaupo siya sa gitna ng isang napakaganda, malawak, at marangyang silid, na puno ng magagandang disenyo, malalaking haligi, at mamahaling kagamitan. Sa labis na pagtataka at pagkalito, bulong niyang sinambit, saan ba naman to sa mundo? Biglang may malakas na tunog sa labas ng silid ang kanyang napansin, kitang-kita sa kanyang mata ang matinding gulat at takot, may butil ng pawis na tumulo sa kanyang pisngi. Sa labas, isang malaking uwak na may maningning at nakakatakot na pulang mga mata ang nakatayo sa isang sanga sa gitna ng madilim at asul na gabi. Nakatitig siya sa labas ng bintana, at nakita niya ang isang kakaibang tanawin, 3 buwan na magkakaiba ang kulay, at maraming uwak na may maningning na pulang mga mata na nakadapo sa mga sanga ng puno. Sa gitna ng kanyang pagkagulat at pagkaunawa, napabuntong hininga siya at bulong na sinambit, Biglang sumugod ang malaking uwak na may maningning na pulang mga mata papunta sa kanya, kasabay ng malakas at nakakatakot na sigaw. Napahigi siya at napasigaw sa gulat at takot habang inilalayo ang sarili. Sumigaw siya sa takot, tulungan niyo ako, habang inililigtas ang sarili mula sa malaking uwak na sumusugod sa kanya. Sa kanyang isip, puno ng pagkalito at pagtanggi, anong klaseng bangungot ito?
Dahil ba ito sa hindi ko pagtulog? Sumisigaw ang uwak ng malakas at nakakatakot habang nakaharap sa kanya, at sa matinding takot at pag-asang matatapos na ito, buong puso niyang isinisigaw sa kanyang sarili, "Pakiusap, gumising ka na." Sa halip na umatake, dahan-daang idinampi ng malaking uwak ang kanyang tukos sa kamay ng binata. Nanlaki ang mga mata ng binata sa matinding pagtataka at gulat. Nagtataka siyang nag-isip, ano ba ang nangyayari sa uwak na ito? Bakit ba ganito ito Cab 8 at pala kaibigan? Sa halip na umatake, nakadapo ito sa kanyang kondongan at mahinahong kumikilos. Ang malaking uwak ay dahan-daang itinaas ang kanyang mga paa at kuko, na tila maingat at banayad na umaalis sa kanya. Maraming malalaking uwak na may maningning na pulang mga mata ang lumilipad at umiikot sa labas ng bintana, habang ang binata ay nakatayo sa loob at nakatingin sa kanila. Sa sandaling makita ang 3 buwan, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, sa labis na pagtataka at pagkalito, bulong niyang sinambit, "Teka, ano ito?" Sa harap niya ay nakikita ang isang watawat na may 3 kulay na bilog, pula, asul, at dilaw, na sumisimbolo sa 3 buwan sa langit, sa gitna ng isang bayang may arkitektura na tila galing sa sinaunang panahon. Sa matinding pagkabigla at pagkakakilala, bulong niyang sinambit, "Ang lugar na ito, posible ba?" Sa una ay naguluhan siya, ngunit mabilis na naunawaan ang katotohanan habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa bintana, "Hindi ito ang realidad na kilala ko." Habang nakatitig sa kanyang refleksyon, napagtanto niya, ang lugar na ito ay malamang, bigla ay may tumawag sa kanya, "Prinsipe Ran Abiran, ito po si Ana." Mula sa labas ng pinto, narinig niya ang boses, "Maaari po ba akong pumasok?" Sa matinding gulat at takot, sumigaw siya, "Teka lang, huwag, sandali lang, huwag mong buksan." Dahil hindi niya alam kung paano kumilos bilang prinsipe at natatakot na mahalata ang kanyang pagkakaiba, nagdahilan siya ng nanginginig, "Mabuti pa, wala lang, masama lang ang pakiramdam ko." Sa labas ng pinto, nakatayo si Ana, isang katulong na nakasuot ng tradisyonal na damit ng tagapaglingkod, na labis na nagulat at nag-alala, may butil ng pawis sa kanyang noo at nakabuka ang bibig sa gulat dahil sa biglaang at kakaibang pagtugon ng prinsipe, ang kanyang kamay ay nakataas pa, tila katatapos lang kumatok, at ang mga tunog ay nagpapakita ng kanyang matinding pagkabigla at pag-aalala sa biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang Panginoon. Nadapa at bumagsak siya sa sahig, nakahiga ng baliktad at puno ng kirot ang buong katawan, napahawak siya sa kanyang ulo at daing na sinambit, "Aray, ang ulo ko." Mula sa labas, narinig ang boses na nagmamadaling umalis, "Oo, sige, babalik na lang ako mamaya." Habang nakahiga at nanginginig sa sakit, buo na ang kanyang pagkaunawa at bulong na sinambit, "Ran Abiran, alam ko na nga ba?" Habang nakahiga at hawak ang kanyang ulo dahil sa matinding sakit, napagtanto niya ang buong katotohanan, ang lugar na ito ang nobelang binasa ko ng hindi mabilang na beses. Sa matinding pagkabigla at pagkaunawa, napagtanto niya ang buong katotohanan, ang mundong ito ay ang Dark Heather, at higit pa rito, buo niyang tinanggap ang kanyang bagong kapalaran, at napunta at nabuhay ako sa katawan ng ika-7 prinsipe ng imperyo, si Ran Abiran. Napagtanto niya ang nakakatakot na katotohanan habang nakikita ang malungkot na kapalaran ng prinsipe, nakatakda siyang mamatay sa isang kahabag-habag na paraan sa simula pa lang ng kwento, sa matinding galit at takot, napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa, "Kainis, kainis lahat, nakakainis." Nakaupo siya ng nakatalikod, puno ng pagkabigla at pagkadismaya habang nag-iisip, "Kainis, paano nangyari ito? Nagising lang ako. At bigla akong nasa loob ng isang nobela, pero bakit sa kanya pa sa lahat ng tao?" Isang lalaking may maputlang buhok, nakasuot ng pormal na damit at may suot na salamin sa mata ang lumitaw at magalang na nagpakilala, kataas-taasan, "Ako po si Sign." Sa matinding gulat at pagkakakilala, napaisip siya, "Sign? Ang kalihim ng ika-7 prinsipe." Nakatayo si Sign kasama ang isang katulong na dalaga na may dalang pagkain at inumin. Mahinahon ngunit may pagtataka niyang sinabi, "Hindi nakagawian ninyong lumiban sa hapunan, kataas-taasan, nag-alala ako kaya agad akong pumunta rito." Mahinahong inayos ni Sign ang kanyang salamin at sinabi, "Nagdala po ako ng magaang pagkain para sa inyo, mas maayos na po ba ang inyong pakiramdam?"
May butil ng pawis na tumulo sa kanyang pisngi habang pilit niyang pinapakalma ang sarili, sa kanyang isip, manatiling kalmado. Una sa lahat, kailangan kong kumilos at maging katulad ni Ran Abiran. Nanginginig pa ng kaunti, sumagot siya, oo, sa tingin ko ay mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Napakunot ang noo ni Sign at nagtaka sandali, ngunit sumagot din agad, mabuti naman at ganoon. Mahina kong utos ni Sign, Ana, ihatid mo ang pagkain sa prinsipe. Agad na sumagot si Ana na may halong kaba at paggalang, opo, Ginoo. Nagsalita siya ng pasasalamat, salamat. Napansin niyang nanginginig ng husto si Ana habang inilalagay ang pagkain, at sa kanyang isip ay nagtaka, bakit siya nanginginig ng ganito kalakas, at pagkain ba talaga ito, parang pagkain lang ng aso. Sinabi niya ng mahinahon, ibigay mo na lang sa akin, ako na ang magsasali ng tsaa. Habang inaabot niya ang tsarera, biglang nagkabanggaan ang kanilang mga kamay at natapon ang mainit na inumin, dahilan upang mapasigaw si Ana. Natapon ang tsaa sa mesa at bumagsak ang tsarera, at napasigaw si Ana sa matinding takot at gulat, namutla siya at nanginginig ang buong katawan, habang ang binata, na nasa katawan ng prinsipe, ay gulat na gulat din at pawisan sa noo, hindi alam kung paano aayusin ang nangyari. Napakalaki ng takot sa mukha ni Ana, nanlalaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang buong katawan, at tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo at pisngi, nakabuka ang kanyang bibig sa matinding gulat at takot. Napaluhod si Ana sa sahig, nanginginig at humahagulgol sa takot, hiyok, patawad po, habang nakatingin sa kanya, nagtataka ang binata at nag-iisip, anong nangyayari sa kanya? Habang nagpupunas ng mabilis at nanginginig si Ana sa natapong tsaa, paulit-ulit niyang sinasambit sa takot, patawad po talaga, sa kanyang isip, nagtataka ang binata, para bang katapusan na ng mundo ang tingin niya sa nangyari. Napagtanto niya ang dahilan ng lahat, tama, sa kanyang isip, buo niyang tinanggap ang katotohanan, si Ran Abiran ay isang masamang tao. Sa kanyang isip, inalala niya ang kilalang ugali ng prinsipe, siya ay sumisira ng mga bagay at nagiging marahas kapag naiinis, kapag masama ang kanyang araw, nakakapagpatay pa siya ng mga tagapaglingkod. Habang nakaupo at nanginginig si Ana, humahagulgol siya sa takot, nakagawa po ako ng malaking kasalanan, pakiusap, iligtas niyo po ang buhay ko. Nakita niya ang malinaw na katotohanan, ang pinakamasamang kontrabida sa simula ng kwentong Dark Heather. Mahina kong sinabi ng binata, nagulat lang naman ako ng kaunti. Sumagot naman si Sign ng may halong pagtataka at pag-aalala, hindi ko akalain na magkakasakit ang ating marangal na prinsipe. Mahina kong ngumiti si Sign at nagsalita, mabuti naman at mas maayos na ang inyong pakiramdam. Ikinalulungkot ko kung nakagambala ako sa inyong pagkain, ngunit, sa sandaling iyon, inilabas tsaka ipinakita niya ang isang mahabang kasulatan o dokumento. Inilapag ni Sign ang mahabang kasulatan sa harap niya at seryosong sinabi, pakisignahan muna po ang mga dokumentong ito tungkol sa budget, napakahalaga po ng mga bagay na nakasaad dito. Sa kanyang isip, puno ng pagkainis at pagkataka, mahalaga daw, sabi niya, ang lakas naman ng pagmamalaki. Anong uri ng mahalagang gawain, ang kayang gawin ng isang hanggal at walang silbing ikapitong prinsipe? Sa kanyang isip, buo ang kanyang hinala, malinaw na mga huwad at mapanlinlang ang mga dokumentong ito. Ang tunay na layunin niya ay nakawin at iliga ang pondo at budget na nakalaan para sa ikapitong prinsipe. Sa kanyang isip, naintindihan niya ang buong dahilan, ang dahilan kung bakit ang isang simpleng tagapaglingkod na tulad ni Sign ay nakagagawa ng ganitong mga bagay, ay dahil kamag-anak siya ng Imperatress. Ang makapangyarihang Imperatress ay may napakalaking impluwensya sa buong mundong ito. Sa kanyang isip, nag-aalinlangan siya, ngunit sa orihinal na kwento, ako ay isang hanggal na walang alam, hindi ko dapat ilihis ang takbo ng pangyayari, kaya ba dapat ko na lang itong lagdaan? Nakahawak siya sa pluma. Mahinahon ngunit may halong pangungot siya at pagmamalaking sinabi ni Sign, huwag ninyong sabihing nakalimutan na ninyo kung paano pirmahan ang inyong pangalan, kahit para sa inyo, kataas-taasan, iyan ay nakakahiya. Sa kanyang isip, malinaw ang katotohanan, kinukutya niya ako. Sa kanyang isip, puno ng hinagpis at galit, isipin mo, isang miyembro ng maharlikang pamilya ang hayagang kinukutya ng sarili niyang kalihim,
Sa lahat ng tauhan sa kwento, bakit pa sa ganyang basura na gaya ng ikapitong prinsipe ako napunta? Mahina kong sinabi ni Sign habang inaayos ang kanyang salamin, may halong pagmamalaki at panlilinlang, nakakalungkot nga naman. Ngunit hindi ba dahil dyan kaya nyo ako kailangan? Kaya naman, kataas-taasan, huwag po kayong mag-alala sa anumang bagay at lagdaan nyo na lamang ito dito. Sa sandaling yun, naalala ng ating bida ang nakaraan na nangyari sa kanya, na habang nakatingin siya ng diretso, matalim at puno ng desisyon habang hawak ang pluma. Lumitaw din ang dating nanloko sa kanya, na nanlaki ang kanyang mga mata, namumungay ang mga ito sa kasakiman at pagmamalaki, at nakangisi ng masama habang inuulit ng mariin, hindi nyo na kailangang pag-isipan pa, lagdaan nyo na lang dito. Galit na galit ang bida, sinasabi niya na ang nangyayari ngayon ay kapareho ng panahon na niloko at inabuso siya noon nang wala siyang magawa. Tumindig siya at nagdesisyon, hindi na ako mabubuhay ng ganito ulit. Kinakausap ng bida si Sign at sinabing matapos niyang suriin ang mga numero, may napansin siyang hindi tama, ayon sa kanya, malinaw na sinasayang lamang ang budget. Nagulat ang lalaki at inamin na hindi niya inaasahang kayang mag-isip ng ganito ang prinsipe, inamin niya ring nagkamali siya ng paghusga sa kakayahan at talino ng kanyang kamahalan. Binago ng lalaki ang usapan at sinabing lumalamig na ang pagkain ng prinsipe. Inalok niya na kung pipirma muna ang prinsipe sa dokumento, siya na ang baalang suriin at ayusin ulit ang lahat. Nagmamadali ang lalaki at nakikiusap, pakiusap, kamahalan, huwag na po kayong mag-isip ng masyado at pirmahan na lang, pero bigla siyang naputol sa sinasabi nang biglang may ibinato sa kanya, dahilan para magulat siya at mapahinto. Si Ana na isang katulong na babae ang nakaluhod at nakatingin ng may matinding gulat at takot, halatang nagulat siya sa biglaang pangyayari. Ang bagay na inihagis ay bumagsak at nabasag sa sahig, isa itong pitchel na may tubig, at kasama nitong nabasag ang mga salamin ng salamin sa mata ng lalaki, nagkalat ang mga bubog at tubig sa paligid. Nagulat at nagtanong ang lalaki, kamahalan, ano ba ang ibig sabihin nito? Habang nakatayo sa gitna ng mga basag na bubog at tubig, ang katulong naman ay takot at tinatakpan ng mukha. Pero kalmado lang na sumagot ang prinsipe, pasensya na, nadulas lang ang kamay ko. Sa isip ng prinsipe, sinasabi niya, binasa ko ang nobelang ito ng mahigit 100 beses, syempre, alam ko ang lahat ng mangyayari. Sa isip ng prinsipe, inaamin niya, totoo namang kamag-anak ni Sign ang Imperatress, pero napakalayo ng kanilang pagkakamag-anak, kaya hindi man lang alam ng Imperatress na umiiral siya. Takot at nanginginig na nagtanong si Sign sa prinsipe, kamahalan, ano po ba talaga ang ginagawa ninyo? Biglang gumalaw ng mabilis ang prinsipe at inihagis ang isang malaking lamesa, napakalakas ng lakas at bilis ng kilos, kaya halos hindi siya makagalaw sa gulat at takot. Kitang-kita ang matinding takot at gulat sa mukha ng lalaki, nanlaki ang kanyang mga mata at tumulo ang pawis. Sa isip ng prinsipe, hindi ko alam paano ako napunta dito, pero hindi ko hahayaang mamatay ng tahimik at walang laban tulad ng nangyari sa orihinal na kwento, sinabi niya sa lalaki nang may pagmamalaki, nadulas lang ang kamay ko kasi sobrang nakakaabala ka, kaya sa tingin ko, ikaw ang may kasalanan nito. Sa labas, may isang uwak na may matingkad na pulang mata na nakadapo sa tuktok ng poste kung saan nakasabit ang watawat ng kaharian, sa kanyang isip, inamin niya, sa totoong buhay, ipinanganak akong walang-wala, sa lahat ng puntong napuntahan ko, lagi lang akong binabalewala at inaabuso, pero ayoko na, tapos na akong mabuhay ng ganoon, nagpasya siya, gagamitin ko ang lahat ng alam ko mula sa nobela, at ang kapangyarihan at posisyon bilang ikapitong prinsipe. Tinawag siya at tinanong, Sign, bakit ka lang nakatayo dyan? Kitang-kita sa mukha ni Sign ang matinding takot, pagkataranta, at pawis na pawis siya. Itinuro ng prinsipe ang sahig at malamig na sinabi, marumi na ang alpombra ngayon. Sa matinding galit at autoridad, nag-utos ang prinsipe, linisin mo ito, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula, sa sahig ay nagkalat ang mga basag na salamin, tubig, at ang mga sirang salamin sa mata ni Sign, sa kanyang puso at isip, buo ang kanyang desisyon, mabubuhay ako at magtatagumpay, anuman ang mangyari.